Bago magsimula ang klase ang propesor, ay isinasara niya ang lahat ng bintana, kahit na sobrang init ng panahon, at hindi niya pinapansin ang mga estudyante. Hanggang sa araw na ito, isang magandang babaeng estudyante, ay hindi na nakayanan ng kakaibang ugali ng propesor. Senyorita. Alam na alam ng babae, ayaw ng propesor na maistorbo ng ingay sa labas, pero may mas magandang solusyon siya. Excuse me. Excuse me. Hi. Magiging mainit kung isasara natin ang bintana, nakabukas ang bintana tapos maingay pa. Iniisip ko kung pwede ko kayong paayusin muna sa ibang lugar mga 45 minuto lang. Walang problema. Salamat sa inyo. Ang emosyonal na kilos ng babae ay sinira ang saradong sistema ng propesor, at tahimik ding nagbukas sa saradong puso ng propesor, hanggang sa buong klase. Ang propesor ay laging may kaunting ngiti, ngunit hindi man lang napapanaginipan ng propesor. Ang batang babae sa harapan niya ay lubos na magbabago ng kanyang buhay. Ang propesor ay si Nick, isang estudyante noon sa Princeton. Ngunit pagkatapos niyang makapasa sa kolehiyo, ni minsan ay hindi siya pumasok sa klase. Tinatanong siya ng ka-roommate niyang si Charles kung bakit, at ito ang sagot niya. Hindi ko kayang sayangin ang oras ko sa klase at sa mga libro. Ang bawat estudyanteng nakapasok sa Princeton ay mga henyo. Ang mga teorya nila ay nagdulot ng pagbabago sa kani-kanilang larangan. Mas matalino si Daniel kaysa mga henyo na yun. Ayaw na ayaw niyang umasa sa gawa ng iba. Nais niyang mag-innovate sa teorya. Gusto niyang lumikha ng sarili niyang teorya para patunayan ang sarili. Inakala ng mga kaklase niya na kakaiba siya. At ang mga ginagawa ni Nick ay talagang mahirap unawain. Pag-aaralan niya ang galaw ng mga kalapati sa plaza. Sana'y makapag-imbento siya ng isang teorya na magugulat sa buong mundo ng akademya. Halos mapunit sa kakatawa si Martin sa gilid. Balang araw, ang talento ni Nick ay magugulat sa lahat, pero pwede ring dahilan niya para hindi makipagkompetensya sa akin. Natatakot ka ba? Para mapatahimik sila, nagdesisyon si Nick na makipaglaro ng Go sa kalaban. Pero hindi niya inasahan na siya pala ang matatalo. Hindi ka dapat nanalo. Ako ang nauna, perpekto ang bawat hakbang ko. Iyan ang tinatawag na pagmamataas ay talo. May depekto ang larong ito. Dahil sa pagkabigo, medyo nagpanik si Nick, at dali-dali siyang umalis doon. Pagkatapos ay kinulong niya ang sarili sa library ng 2 araw. Umaasa siyang sa loob ng 2 araw, makakagawa siya ng isang resulta na ikagugulat ng mga kaklase niya. Pero ang roommate niyang si Charles ay labis na nag-aalala sa kalusugan ni Nick, dahil nga sa sitwasyon ni Nick noon. 2 araw na akong walang tigil na nag-aaral. Naniniwala rin si Charles sa talento ni Nick, at inaliw niya ito dahil wala pa itong naabot na resulta. Dahil lang daw ito sa hindi pa niya nakikita ang tamang direksyon ng pag-aaral. Marami pa namang posibilidad ang buhay. Sa mga pang-aaliw ng kaibigan, gumagaan na ang loob ni Nick, kaya't pumunta siya sa billiard hall para magpahinga. Pero sadyang nakasalubong niya sina Martin. Si Nick ay isang kakaibang nilalang na kulang sa EQ. Kaya naman pinagbigyan nila siyang ligawan ng babaeng nasa kabilang bundok. At si Nick naman, dahil natalo siya sa Go, kaya ayaw din niyang magpatalo. Diretso siyang lumapit sa babae. At gaya ng inaasahan, nagsalita na naman siya ng nakakagulat. Hindi ko talaga alam ang sasabihin ko. Ikaw lang naman ang makakasama ko sa pagtulog. Ipagpalagay mo na lang na nasabi ko na ang lahat. Basta't malalim naman ang pag-uusap natin. Bakit hindi na lang natin diretsuhin ang pag-uusap tungkol sa pag-aanak? Wow, ang sweet mo naman. Paalam na, hayop ka. Pagkatapos ng pangyayaring ito, nawalan na ng pag-asa si Nick sa pag-ibig. Dahil dito, mas lalo siyang nagtuon sa kanyang orihinal na teorya. Ngunit habang sunod-sunod nang natapos ang mga kaklase niya sa kanilang mga thesis, ang kanyang orihinal na teorya ay wala pa ring pag-unlad. Habang papalapit ng papalapit ang pagtatapos ng taon, ang kanyang gurong tagapayo ay lubos na nag-aalala sa kanya. Ang iba ay regular na pumapasok sa klase. Hindi lang siya sumulat ng thesis, inilathala pa niya. Profesor, pinag-aaralan ko pa po ang aking orihinal na teorya. Iyon ay isang groundbreaking thesis. Maganda ang tunog, pero natatakot akong hindi pa ito sapat. Kahit ang kanyang mga propesor ay mabait na nagpapaalala kay Nick, matigas pa rin ang ulo niya at gustong-gusto niyang ilathala ang kanyang orihinal na teorya. Umaasa siya. Sana ay may kayod ng aking tagapayo na makausap ko si Einstein. Siguro, pagkatapos naming mag-usap,
ay matutuklasan ko na ang direksyon ng aking pag-aaral para sa pagtatapos. Ngunit ang kanyang kahilingan ay tinanggihan ng kanyang tagapayo ng walang awa. Sa tingin ng tagapayo niya, ang orihinal na teorya ay isang hindi makatotohanang ideya. Imposible talaga na magawa iyon ng isang estudyanteng nag-aaral pa lamang sa kolehiyo. Pagkatapos, pinatingin niya si Nick sa direksyon ng kainan. Ang mga propesor iyon ng akademya, na nagbibigay ng panulat bilang regalo sa mga may ambag sa karunungan. Hindi lamang ito paggalang ng mga susunod sa mga nauna, kundi ang hangarin din ng bawat iskolar sa universidad sa buong buhay nila. Sa ganitong pangyayari, natural na may pag-asam din si Nick sa kanyang puso. Sabihin mo sa akin ang nakita mo. Inaamin ko. Nakita mo na ba ang achievement? May pinagkaiba ba yun, Nick? Hindi ka pa rin nakakapag-focus. Pasensya na. Sa ngayon, ang iyong transcript ay hindi nagbibigay ng garantiya sa iyong pagtatapos. Nakita ni Nick ang gusto niya. Ngunit maging ang kanyang mentor ay parang humatol na ng kamatayan sa kanya. Agad na nanubig ang kanyang mga mata. Ang restaurant sa unahan ay isang di abot na pagkilala at karangalan. Samantalang siya ay nakatayo lamang sa dilim ng koridor, hindi makausad. Ito ang dahilan kung bakit si Nick ay hindi na naglakas loob pang pumasok sa restaurant na iyon sa loob ng mahigit 50 taon. Pagkatapos, kinulong niya ang sarili sa dorm. Parang baliw. Sinulat niya sa bintana ang mga unang anyo ng kanyang orihinal na mga teorya. Ngunit sa harap ng mga datos na ito, ganun pa rin siya, walang ideya. Ayaw ni Charles na makita si Nick na ganoon ka walang pag-asa. Sinabi niya rito na dapat siyang matuto sa pamamagitan ng pagsasagawa. Lagi na lang siyang nagsasara ng sarili. Hindi kayang tanggapin ang mga bagong bagay. Mananatili lamang sa nakagawian. Tanging ang may lakas ng loob na sirain ang bintana. May posibilidad na magkaroon ng pagbabago. Pagkatapos, para modyukan si Nick na lumabas sa kanyang kalungkutan, itinulak ni Charles ang manuskrito ni Nick at ang mesa. Paalis ng bintana. At natawa pa, sinabing ganyan daw nagsimula ang teorya ni Newton. Dahil sa kakaibang pagpapalakas ng loob ni Charles, bumalik kay Nick ang dating kumpiyansa. Sinubukan niyang hanapin sa bar ang pattern ng isang orihinal na teorya. Habang sinusubukan niyang sulatan ang kanyang papel, lumapit sina Martin sa kanyang mesa. Nalaman niyang lahat sila ay may gusto sa isang babaeng may blonde na buhok. Sa mesa kung saan nakaupo si Nick, eksakto sa harapan ng magandang babae. Matapos ang isang pag-uusap, nagpasya silang lahat, batay sa teorya ng kompetisyon ni Adam Smith, na magsagawa ng patas na kompetisyon. Ang matatalo ay hahabol na lamang sa mga kasamahan ng magandang babae. Ngunit si Nick, habang nakatingin sa magandang babae sa harap niya, ay nakaisip ng ibang ideya. Kailangan ng baguhin ni Adam Smith ang teorya niya. Ano ba talaga ang gusto mong sabihin? Kung habulin nating lahat ang magandang babaeng iyon, magkakagulo lang tayo. At sa huli, wala tayong mapapala. Tapos, kapag balingan natin ang kaibigan niya, hindi na rin tayo papansinin, dahil walang gustong maging pangalawa. Paano kung hindi na lang natin ligawan ang mga magagandang babae? Sa ganoon, hindi na tayo mag-aagawan, at hindi rin natin masasaktan ang damdamin ng ibang babae. Sa paraang ito, panalo tayong lahat, at ganoon nga nabuo ang teorya ng Boben. Sinamantala rin ni Nick ang pagkakataon para ituro ang kahinaan ng teorya ni Adam Smith ukol sa kompetisyon. Naniniwala siya na ang maraming kompetensya ay dapat magkasundo, at maghanap ng isang panuntunan sa pagpipigil sa sarili. Para sa ganito, bawat kompetensya ay makakakuha ng ninanais na resulta. Kung hindi, magiging sagabal lang ang bawat isa sa isa. Iyan ang pagkakaiba ng kooperasyon at kompetisyon. Biglang naunawaan ni Nick, tuwang-tuwa siyang lumabas ng bar. Dahil sa paraan niya ng panliligaw sa mga babae, ay naunawaan niya ang teorya ng laro. Kaya bumalik siya sa dorm at nagpuyat sa pagkalkula. Sa wakas, naperpekto niya ang kanyang sariling teorya ng balanceng Boben. Ang teoryang ito ay nagpapahanga sa kanyang propesor. Kapag nailimbag na ang papel na ito, tiyak na magbabago ang pananaw ng mga tao sa loob ng 150 taon. Ang paniniwalang ang pansariling kapakanan ang higit na mahalaga. Alam naman siguro ninyo lahat, ang kwento ng tatlong monghe na nauhaw. Ipagpalagay nating ginamit nila ang teorya ng Nash equilibrium sa pamamagitan ng negosasyon para maging kontento ang tatlo. Kung ganoon, makakainom silang lahat ng tubig. Sa sandaling ito, napatunayan ang galing ni Nick. Pagkalathala ng papel na ito,
ay umani nga si Nick ng maraming papuri, at maging si Martin na dati ay hinahamak siya. Napahanga rin siya sa kanyang teorya ng balanse. Sa wakas, nang siya ay nagtapos, si Nick ay inanyayahan na sumali sa matagal na niyang pinapangarap na Wheeler Laboratory. 5 taon matapos makapagtrabaho, siya ay inanyayahan ding sumali sa isang lihim na gawain sa Pentagon. Gusto ng militar na si Nick ang makatulong sa pag-decode ng mga telegram ng Soviet Union. At hindi naman siya binaygo ng kanyang talento. Agad niyang nakita ang pattern sa mga numerong nakasulat sa dingding. Pagkatapos, ayon sa mga numerong iyon bilang coordinate, tumpak niyang minarkahan sa mapa ang mga mahahalagang punto. At matagumpay na nasira ang plano ng Unyong Sobyet. Ayon sa protocol, dapat ibalik agad ng militar si Nick sa paaralan. Pero may isang lalaking nakasuot ng itim sa malayo. Ngunit ito ay nakaagaw ng kanyang pansin. Kahit natitig ang kausap kay Nick, ay wala namang balak na bumati. Hindi maiwasang makaramdam ng lungkot si Nick, ngunit ang hindi niya inaasahan ay, nang gabing iyon din, ay dumating mismo ang kausap sa kanyang bahay. Ang lalaking nakasuot ng itim ay nagpakilalang si William. Nagtatrabaho sa isang departamento na mayroong mga lihim ng depensa. Nang makita sa Pentagon ang husay ni Nick sa matematika, nais nilang maglingkod si Nick sa bansa. Pagkatapos, dinala ni William si Nick sa isang lihim na base, at sinabing ito ang magiging lugar kung saan makakamit ni Nick ang kanyang mga pangarap at ambisyon. Nanganganib ang bansa dahil sa krisis sa pagsispiya. Ang mga especially iyan ng Unyong Sobyet ay gumagamit ng mga kodigo sa mga pahayagan at magasin para magpadala ng mensahe. Umaasa si William na mabasa ni Nick ang mga kodigong ito para matulungan ng bansa na malampasan ang krisis. Pero nag-aalangan si Nick, maraming mahuhusay na mathematician sa bansang ito. Bakit kaya si Nick pa ang napili ni William? Alam mo, Nick, ang pinakamalaking pagkakaiba mo sa iba, ay ikaw ay isang, sa madaling salita, ang pinakamagaling na natural-born codebreaker na nakilala ko. Nang marinig niya ang papuri mula sa pinuno ng Department of Defense, napakasaya ni Nick sa kanyang puso, pero nagpigil pa rin siya, at masayang tinanggap ang mahirap na trabahong ito. Pagkatapos, binigyan siya ni William ng isang LED diode. Ang mga numero sa loob ay magbabago ng random, parang mga token sa laro, Ito ang magiging password niya para makapasok sa mga mailbox sa kalye. At sa ganoon, si Nick ay naging isang high-level agent. Nang nasa tuktok na ang kanyang karera, dumating din ang pag-ibig. Nang araw na iyon, nagtuturo siya ng normal sa MIT. Ngunit ang ingay ng konstruksyon sa labas ay lubos na nakapagpabalisa sa kanya. Hindi niya pinansin ang pagpipigil ng kanyang mga estudyante. Agad niyang isinara ang lahat ng bintana, ngunit ito ay agad na nagdulot ng hindi pagsang-ayon ng mga estudyante. Noong panahong iyon, walang aircon ang silid-aralan. Ganap na nakasarang mga bintana, magiging sobrang init ng silid-aralan. Mariin na sinabi ni Nick sa mga estudyante, na mas mahalaga ang katahimikan sa loob ng silid, kaysa sa ginhawa. Ngunit hindi pinansin ng isang estudyanteng babae ang sinabi ni Nick, at binuksan niya ang bintana. Senyorita. Excuse me. Excuse me. Hi. It will be hot if we close the window. But it is noisy if we leave it open. I was wondering if you could work on other areas first. It will only take about 45 minutes. Okay, thank you. Ang emosyonal na pag-uugali ng babae ay sumire sa saradong sistema ng mga alituntunin ni Nick, at tahimik ring nagbukas ng puso ni Nick na matagal nang nakasara. Kaya naman sa buong klase, ay laging may bahid ng ngiti si Nick. Pagkatapos,